Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, mga salitaang magkakatugma, salitang may diptonggo, at mga pantig ng salita. Kantahin natin ang ako, ikaw, tayo'y isang komunidad. Tungkol saan ang ating awitin? Sino-sino ang mga bahagi ng komunidad? Paano natin masasabi na bahagi tayo ng isang komunidad? Lahat tayo ay bahagi ng isang komunidad. Ang isang komunidad ay dapat nagtutulungan upang magkaroon ng maayos, masigla at mapayapang pamumuhay. Basahin ang mga salita. Sumayaw, umawit, kumain, gumalaw. Alin sa mga salitang ito ang may parehong tunog sa hulihan? Sumayaw, gumalaw. Pumalakpak ng 2 beses kung ang mga larawan ay magkapareho ng tunog sa hulihan at 1 beses kung hindi. Tayo ay magbasa. Tahimik. Tahimik. Ito ay mayroong 3 pantig. Sabik. Sapik. Ang salitang ito ay mayroong 2 pantig. Makulay. Makulay. Ang salitang ito ay mayroong
tatlong pantig. Ma-giliw. Ma-ki-liw. Ang salitang ito naman ay mayroong tatlong pantig. Propesyon. Pro-pe-syon. Ang salitang ito ay mayroon ding tatlong pantig. Gawin natin, piliin ang letra ng larawang tinutukoy ng mga pangungusap. Tahimik lamang ang mga mag-aaral sa silid-aralan. Umalis ang nanay, kung kaya't sabik ako nang bumalik siya. Magandang tingnan ang makulay na damit. Magiliw na kinausap ako ng aming guro. Pagiging doktor ang pipiliin kong propesyon pag laki ko. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Ano kaya ang uri ng komunidad na ito? Maunlad at mapayapa ba ang inyong komunidad? Tayo ay magbasa. Masayang komunidad. Sa aming komunidad, lahat ay maligaya. Bata man o matanda ay laging masaya. Si tatay naglilinis ng aming bakuran, si nanay naghahanda sa aming hapagkainan. Ang mga batay naglalaro sa daan, tumutulong sa kapitbahay kung kailangan. Magandang araw ang sinasabi kong bumabati, kaya ang aming barangay ay puno ng mabubuti. Tungkol saan ang tulang ating binasa? Anong uri ng komunidad ang binabanggit sa tula? Magiging masaya rin ba kayo sa kaparehong komunidad? Bakit? Ano ang mga salitang may kulay sa tula? Nanay, tatay, maligaya, masaya, daan, kailangan, bumabati, mabubuti. Ano ang inyong napansin sa mga salita? Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Ang mga salitang magkakatugma ay mga salitang nagtatapos sa magkaparehong tunog. Gawin natin. Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. Tayo ay magbasa. Nanay, tatay, buhay, kulay, gulay, palay. Ano ang napansin ninyo sa mga salitang binasa? Ano ang huling tunog ng mga salita? Ang ay isang halimbawa ng diptonggo. Ang mga diptonggo ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasama ng alinman sa limang patinig at letrang Y o W. Narito ang mga halimbawa ng mga diptonggo. Aw, a, ew, oy, uy, i. Mga halimbawa, sisiw, bahay,
langaw, taray, kahoy, sayaw, reyna, aliw, araw, apoy. Gawin natin. Kilalanin at isulat ang pangalan ng mga larawang magkatugma. Gawin natin. Ipantig ang mga salita at isulat kung ilang pantig ang bumubuo rito. Gawin natin. Basahin ang mga pangungusap sa lungguhitan ang mga salitang may diptonggo. Laging tandaan, ang mga salitang magkakatugma ay mga salitang nagtatapos sa magkaparehong tunog. Ang mga salitang may diptonggo ay may dalawang tunog sa isang pantig, isang patinig at isang malapatinig. Ikalawang araw, mga salitang magkakatugma, salitang may diptonggo, mga pantig ng salita. Piliin kung sino ang tumutulong sa bawat sitwasyon. Siya ang nagtuturo sa mga bata sa paaralan. Siya ang nag-aalaga ng mga may sakit sa health center. Siya ang nagbabantay ng kaligtasan ng mga tao at nagpapanatili ng kapayapaan. Siya ang nag-aapula ng apoy kapag may sunog. Siya ang tumutulong upang may pagkain ang komunidad. Basahin at bilangin ang mga pantig sa pamamagitan ng pagpalakpak. Magsasaka. Mangingisda. Doktor. Veterinaryo. Bumbero. Pulis. Karpintero. Panadero. Guro. Dentista. Ang pantig ay bahagi ng salita na binibigkas sa isang bugso ng tinig. Ang bawat pantig ay binubuo ng mga letra, patinig o katinig na pinagsama. Kayarian ng mga pantig. KP, katinig, patinig. Binubuo ng isang katinig at isang patinig. Halimbawa, ma mula sa mata, la mula sa lamesa, to mula sa tono, si mula sa sinigang. K, P, K o katinig, patinig, katinig. Binubuo ng isang katinig, isang patinig, at isa pang katinig. Halimbawa, kas mula sa lakas, ban mula sa bansa, lid mula sa silid, may mula sa kamay. K, KP, katinig, katinig, patinig. Binubuo ng dalawang katinig na magkasunod at isang pantig. Halimbawa, pla mula sa plato,
Gri mula sa gripo. Bra mula sa braso. At tre mula sa tren. Gawin natin. Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. Gawin natin. Pumili ng salitang may diptonggo na nasa loob ng kahon. Gawin natin. Tukuyin ang bilang ng pantig sa mga salita. Kilalanin ang kayarian ng pantig na may salungguhit. Isulat ang KP, KPK o KKP. Ikatlong araw, mga salitang magkakatugma, salitang may klaster, at mga pantig ng salita. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Ano ang ginagawa ng mag-anak sa larawan? Ano kaya ang lugar na ito? Mayroon din ba nito sa inyong komunidad? Naranasan niyo rin bang mag-picnic sa ganitong lugar? Sabihin ang mga pangalan ng lugar at ang kahalagahan nito. Basahin at bilangin ang mga pantig sa pamamagitan ng pagpalakpak. Plaza, prutas, braso, presyo, tricycle, blusa, preno. Ang ating binasang mga salita ay mga halimbawa ng salitang may klaster. Ang klaster ay tumutukoy sa magkakasamang dalawang katinig sa isang pantig ng salita. Halimbawa, plato, trapo, braso, gripo, prito, tren, klase, at blusa. Gawin natin. Bilugan ang salitang may klaster sa hanay ng mga salita. Gawin natin. Tukuyin ang bagay na inilalarawan. Hanapin ang sagot sa kahon. Gawin natin. Isulat ang wastong klaster upang mabuo ang pangalan ng mga larawan. Laging tandaan, ang klaster ay dalawang magkasunod na katinig sa isang pantig. Magkasunod na dalawang katinig na parehong binibigkas at walang patinig sa pagitan nila. Ikaapat na araw, mga salitang magkakatugma, salitang may klaster, mga pantig ng mga salita. Tayo ay magbasa. Masayang picnic. Sa plaza kami nagpiknik
May prutas, tinapay at sandwich. Braso ng bawat isa'y may bitbit, plato at baso sabay-sabay sa init. Sa gripo kami naghugas ng kamay, tawa at kwento walang humpay. Trapo sa mesa'y agad inilagay, ang araw ng picnic tunay na tagumpay. Gamit ang Crayola, gumuhit ng tanawin, driver ng jeep, nagpaalam ng taimtim. Sa plaza kami masayang lumalakad, gamit ang tsinelas na bigay ni nanay. Sa ilalim ng araw kami naglaro, trampoline at bola sa damuhan ito. Ang saya ng picnic sadyang totoo. Kasama ang pamilya, ligayang totoo. Ano ang mga salitang klaster na nabasa natin sa tula? Magbigay ng mga pares ng salitang magkatugma. Gawin natin. Ayusin ang mga pantig na nasa kahon upang mabuo ang salitang tinutukoy ng pahayag. Ito ay lugar kung saan nag-aaral ang mga bata. Ito ay paaralan. Dito dinadala ang mga taong may sakit. Ito ay hospital. Dito pumupunta ang mga tao upang magsimba. Ito ay simbahan. Dito makikita ang mga gulay at prutas na binebenta. Ito ay palengke. Lugar kung saan naglalaro ang mga bata. Ito ay parke. Gawin natin. Isulat ang kayarian ng unang pantig ng bawat salita at bilugan ang klaster na makikita. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!